ang pinili sa Gospel of John, chapter 15, verses 18 to 27. Kung napopoot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyo ako muna ang kinapootan nito bago kayo. So makikita natin, pinagtuturo sa Jesus. Totoo naman, In English, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. Totoo po, makikita natin yung ating series ng John. Marami talaga mga Israelita na iinis kay Jesus. Bakit? Bakit kayo maiinis? Wala pang tao na nagpakita ng miracle na ganyan. Wala pang tao na nagkukwento, nagtuturo, na galing sa Ama natin na may wisdom, kakaiba. Pero instead of accepting Jesus, baliktad, nire-rebuke nila, inaayawan nila. Kaya ang mundo will hate us, yung mga anak ng ating Ama, yung mga nakakakilala kay Jesus. Talagang galit sa atin ang mundo. Sino yung mundo? Yung mga tao po. Kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang Kanya. Ano ibig sabihin? Kung pare-pareho kayong mga walang ya, kung pare-pareho kayong gumagawa ng masama, hindi kayo itatakwil. Aakapin pa kayo. Ganyan po yan. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo. Yan yung title natin. Pinili pala tayo. Nino? Ni Jesus. Mula rito, kaya napopoot sa inyo ang sanlibutan. Well, lalayo pa tayo sa Pilipinas. Sama-sama mga magnanakaw. Ninanakawan tayo. Nakakalungkot isipin. Ganyan po nangyayari sa mundong ito. At mangyayari talaga yan dahil darating na si Jesus. Mga signs na yan Alalahanin ninyo ang sinabi kong ito. Walang alipin higit kaysa sa kanyang Panginoon. Anong gusto sabihin ni Jesus dito? Kasi di ba follower tayo, disciple tayo ni Jesus. Sa Pilipino kasi tinawag lang na alipin yung disciple. Parang sinasabi niya, teacher nyo ako, estudyante ko kayo. Siyempre mas mataas ako sa inyo. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. Ano ba yung sinabi ni Jesus? Yung mga katuruan niya. Tayo, bakit tayo nandito? Pinakikinggan natin si Jesus. Ginagamit lang po ako, ginagamit lang ang aking mga pananalita, pagbabasa, pagpapaliwanag, pero ang sinusunod natin po hindi si Jesus. Subalit, ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin. Ouch! Kung ano yung ginawa kay Jesus, ganun din ang gagawin sa atin. So, pagka ginagawa sa atin yun, magpasalamat tayo. Bakit? Napili tayo. Sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Sino nagsugo kay Jesus? Ang ating Ama. Sino nagpalapit sa atin kay Jesus? Ang ating Ama. Kung hindi ako naparito at nagsalita sa kanila, hindi sana mapapatunayang nagkasala sila. Ang ibig sabihin lang po niya, yung wisdom, yung mga katuruan ni Jesus na galing sa Ama na hindi nila pinakinggan. Ang taong hindi nakinig sa salita ni Jesus, diretso na sinabi ni Jesus, nagkasala sila. Totoo po. Ang tao rito sa mundo, ilang porsyento lang ang nakikinig talaga kay Jesus. Even churches. Sagasaan ko ulit ang mga simbahan dahil galing kami sa mga mega churches. Talagang hindi naman po tinuturo si Jesus. So nagkakasala sila. Bakit? Ang dami-daming maituturo tungkol kay Jesus. Pupunta kung saan? Old Testament. Sa New Testament, kung saan-saan, hindi dun sa katuruan ni Jesus sa Gospel. Ang lungkot isipin. Ang hirap po, kasi makikita natin talagang meron lang mga tinawag para ituro ang mga salita ni Jesus. Kaya pagpatuloy po natin, ngunit ngayon wala na silang maidadahilan sa kanilang kasalanan. See,
Kasalanan pala kapag hindi natin inaral at kinilala si Jesus. Maliwanag po, hindi po ako nagsabi niyan. So yung mga nare-review ko pong mga nagtuturo na hindi naman tinuturo si Jesus at para makilala si Jesus, kundi puro versikulo, kapitulo lang, nagkakaroon ng kasalanan. Si Jesus po nagsabi niya na kapag hindi tinuro ng church, ng tao, ang church po, tayo yon, ang salita ko, yan ang kanilang parusa. Sila po ay makasalanan. Ang napopoot sa akin ay napopoot din sa aking Ama. Bakit tayo galit kay Jesus? Kasi ayaw natin ang katuruan niya. May mga kaibigan kami, sama ka sa Bible study, ang tinuturo ko talagang puro kay Jesus. Ay, alam ko na yan. Bakit ka pinadala ang demonyo? Para pahirapan tayo? Alam ko na yan. Alam ko na yung mga turo ni Jesus. Ay, alam ko na yan. Alam ko naman kung saan ako pupunta eh. Parang in-accept niya na sa impyerno ako pupunta. Dahil ayoko na mga katuruan ni Jesus. Napopoot ako, I hate Jesus. Ibig sabihin, pagka galit ka kay Jesus, galit ka rin sa kanyang Ama. Yan po yung sinasabi ni Jesus. Kung hindi ko sana ginawa sa kanilang kalagitnaan ang mga gawaing hindi pa nagawa ni numan, wala sana silang kasalanan. Ngunit nakita na nila ang aking mga gawa, subalit sa kabila nito'y kinapautan pa rin nila ako at ang aking Ama. Imagine, nagawa na nga lahat. And yet, they still hated Jesus. Siguro kung tayo yan, nandun, wow, talagang padala to ng Ama, nakakapagaling, no? Isipin nyo, bulag, pilay, nakatayo, baldado, nakatayo. Tapos ang ganda ng mga katuruan. So, talagang may pinili lang para sumunod kay Jesus. Yung mga kalahi niya, 1.9%. Yun nga, napag-usapan natin. Ngayon, ang konti lang ng porsyento sa mga Israelita ang napili. Subalit nangyari ito upang matupad ang sinasabi sa kanilang kautusan. Napoot sila sa akin ng walang dahilan. Nagagalit sila ng walang dahilan. Para daw mangyari ito upang matupad ang sinasabi sa kanilang kautusan. Saan po yung kautusan na yan? But this is to fulfill what is written in their law. They hated me without reason, na walang dahilan. Ano po ito? Ito po yung nangyari kay Haring David. Maraming nagagalit sa kanya, maraming umaaway sa kanya. After all, inaayos niya ang kanilang palakad sa kanyang mga kapwa Israelita. And yet, they hated David. Yan po yan, yung nakasulat sa kanilang katuruan na kinote ni Jesus, na para bang history repeats itself. Nangyari kay David ngayon, nangyayari na naman sa akin. Ngunit pagdating ng patnubay, ito po yung banal na spirito na susuguin ko mula sa Ama, ang espiritu ng katotohanan na nagmula sa Ama, siya ay magpapatotoo tungkol sa akin. In English kasi parang kulang po yung, meron pong kulang salita ron. When the advocate, sino ba yung advocate? Ito po yung Holy Spirit. Ang Holy Spirit, siya po yung counselor natin. Siya yung tumutulong sa atin ipaalala ang salita ni Jesus. When the advocate comes, dumating, when I will send to you from the Father, papadala ko sa inyo ang banal na spirito na galing sa Ama. The Spirit of truth who goes out from the Father. So galing sa Ama pala yung Holy Spirit. He will testify about me. So ipapaalala ng Holy Spirit sa atin kasi wala na si Jesus ngayon eh. Kaya papaalala ng banal na Espiritu sa atin ang mga naririnig nating salita ni Jesus. And you also must testify, bear witness. So ano ibig sabihin? Tayo rin, nakapakinig tayo rito ng Bible study tungkol kay Jesus. I-share natin sa mga kaibigan natin. I-share natin sa mga mahal natin sa buhay. Share natin sa anak, sa asawa, sa kapitbahay na mahilig magmarites. Halika rito. Alam mo ba, si Jesus mahal ka. Sinabi niya sa akin, mahal ka daw niya. And you also must testify. Bakit? Naramdaman natin pagmamahal ni Jesus at ng ating Ama. For you have been with me from the beginning.
So simula pa noon, kasama na natin si Jesus. Kaya ang Holy Spirit will remind us of all the things na sinabi ni Jesus at mga nagawa ni Jesus. Para ano? Para i-share sa mga tao. Ito nga, teach the gospel. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat kasama na ninyo ako buhat pa sa simula. Teka na, magpapatotoo tungkol kay Jesus. Ano ba yun? Mag-review tayo. Ano ba yung gospel? Magandang balita. Ito ay tungkol sa mga sumusunod. Buhay, number 1. Number 2, katuruan. Number 3, pangako, nino ni Jesus. Yan po ang isi-share natin sa tao. Yan yung sinasabi ni Jesus. Sad to say, talagang maraming churches, mega churches pa, tao ang sinishare sa church. According to Apostle Paul, lagi natin naririnig yan, sad to say, lagi yan, according to Apostle Paul in Corinthians. Pero ang sabi ni Jesus, ituro nyo ang aking salita. Kaya sabi niya, at magpatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat kasama ninyo ako buhat pa sa simula. Magpatotoo kayo sa akin. You teach me. You teach the gospel. Kaya po ang gospel, yung buhay, katuruan, pangako ni Jesus. Dahil yan po ang utos sa akin ni Jesus at ng ating Ama. Tama naman po. Tapos na po ang ating Bible study. Maiksi lang. Ano pong mensahe makukuha natin dito? Simula nang si Jesus ay nagpunta rito sa mundong ito, hindi na siya tinanggap ng mga Hudyo. Gayon din ang Ama natin na pinaparangalan ni Jesus. Tayo ay pinili at hindi tayo kasapi sa mundong ito. Ngunit may hinabilin si Jesus na ipakilala siya sa mga tao upang ang hindi kumilala sa kanya ay hahatulang makasalanan, katulad rin noong panahon na hindi siya tinanggap. Ouch! Diretso na po sinabi ni Jesus yan. Di ba kanina? Sinabi ni Jesus kanina, ang hindi talaga tumanggap sa salita ko, makasalanan kayo. Ang hindi tumanggap kay Jesus, makasalanan. Ginawa niya na lahat ng miracle, pagtuturo, pagsalita, galing sa Ama, and yet, ayaw nila kay Jesus. They hated Jesus. At nangyayari pong sa ngayon, sa panahon natin, itong napag-aralan natin. Hindi lang po sa panahon ni Jesus. Hanggang ngayon, marami pong naiinis sa mga katuruan ni Jesus. Kaya ang mga churches, ayaw ituro si Jesus. Bakit? Sila mismo ayaw nilang ituro si Jesus. Application. Welcome to rejection. Stay strong. Talaga pong re-rejectin tayo sa mundong ito. May pangyayari na ba sa ating buhay na kung kailan natin pinakilala si Jesus sa mga kamag-anak, kaibigan o kahit kanino, ay kinaiinisan at nilalayuan nila tayo. Ganyan din si Jesus, di ba? There was a time na itutulak siya sa bangin dahil ayaw nilang makinig kay Jesus. O di umalis si Jesus, lumakad siya sa gitna ng mga tao. Ganyan din po tayo. Hindi tayo kailangang magpaapi, hindi tayo magmukhang tanga, na ayaw sa atin, pagpipilitan pa rin natin, hindi po. Pag ayaw sa atin ng tao, umalis tayo. Pumunta tayo sa ibang taong tatanggap sa atin. Ano ba ang karakter na Jesus na makikita natin dito? Nagpunta pa rin si Jesus sa mundong ito, kahit alam niya na hindi siya tatanggapin ng ilan. Tapang ni Jesus, ano? Isipin mo, nag-usap sila ng Ama, punta ka ron. Hindi ka tatanggapin. Pipiliin ko lang. Ang pinili, yun lang ang susunod sa iyo. Number 2, alam niya kung sino lang ang kanyang pipiliin. Kung sino yung pinili ng Ama para ilapit kay Jesus, yun din ang kanya lang pipiliin. Number 3, gusto niyang ipagpatuloy natin ang nasimulan niyang katuruan na galing sa Ama. Anong ibig sabihin yun? Mag-evangelize tayo. Ano yung evangelize? Ayun, accept, believe, receive. Ganun lang. Ha? Accept, believe, receive para ka hinold up.
Mamaya, oo, ako, sige, sige, sama ako sa church nyo. Yun pala, hindi naman tinuturo si Jesus. Accept, believe, receive, ganun lang ng ganun. Ano ibig sabihin ng accept? Accept, yung kilalanin si Jesus. Receive, tanggapin mo yung mga katuruan ni Jesus. Diba? Nangyayari, ewan ko ba, head knowledge yung tinuturo Puro katalinuhan ng mga tao. Kung ano-ano mga tinuturo na. Ituro natin buo. Sino si Jesus, anong katuruan, anong mga nagawa. At magkaroon tayo ng tunay na relasyon kanino sa Ama natin sa langit. Hindi yung Diyos ko Lord. Sabi na nga ni Jesus, paano daw natin kausapin? Si Lord. Ang Ama nyo, di ba? Ang Ama nyo sa langit. Kaya nga sabi nga, ganito nyo kausapin ang Ama, our Father in Heaven. So dapat tayo mismo mag-start sa atin. Our Father in Heaven. Tawagin natin siyang Ama. So sad to say, ang daming mga mega churches, walang ginawa kung hindi tinuturo kung paano kausapin ang Ama. Lord, hindi na tayo alipin, hindi na tayo katulong. Hindi na tayo kailangan lumuhod. Sabi na nga ni Jesus, Ama Pagkabahingi tayo ng baon sa ating Ama nung araw, luluhod tayo. Ama ko, papasok na po ako sa school. Pengi pong baon. Nakaluhod, tapos nakaganyan ka. Ayan tinuro ni Jesus, yung mga katuruan ni Jesus, paano natin kakausapin ng Ama, our Father in Heaven. So, Ama namin sa langit. Ako ay pinili, bakit? Number 1, upang ma-disciple. Ano ibig sabihin disciple? Madisiplina sa mga salitang itinuro ni Jesus. Disciple, ang ibig sabihin from the Latin word discipulus, meaning follower. Di ba ang follower sumusunod sa mga salita ni Jesus, nadidisiplina ng salita ni Jesus. Yung Tagalog, alagad. Kung minsan, alagad ang nilalagay nila, sobrang baba. At kung minsan ay tinatawag din na alipin, mas mababa pa, o tagasunod. Kaya lang po binaba masyado ang interpretation ng mga Pilipino dyan para makita na talagang tayo ay sumusunod kay Jesus tulad ng mga alipin. In English, student. Yun, mas maganda, student. Bigyan po natin ng verse. Ito po ay review natin nung sa John 8, verses 31 to 32, the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Kapag kayo ay kumapit o sumunod sa aking mga katuruan, talagang kayo ay disciple ko o nadidisiplina ko. Then you will know the truth and the truth will set you free. Talaga po, gagaang ang buhay natin pagka nalaman natin ang salita ni Jesus. Ako ay pinili, number 2, dahil nagkaroon na ako ng tunay na relasyon kay Jesus at sa Diyos Ama. Itinuro ni Jesus yan, magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa ating Ama. Tatay natin yon, anak pala tayo. At malaki na ang pagbabago sa buhay ko sa pagsunod sa kanilang katuruan. Example, si Judas, literal na sumunod kay Jesus, ngunit hindi siya nagbago. Sumunod lang. Okay lang, andun lang lagi, parang tayo. Diba? Ay, sama ako dun sa activities ng church. Ay, sama ako dun sa Bible study ng church. Ay, sama ako kasi may kainan dun sa church. Pero, katulad ni Judas, literal na sumunod kay Jesus, ngunit hindi siya nagbago. Tayo magbabago. Didisiplinahin tayo ni Jesus and He will call us disciple. Ibig sabihin, sumusunod tayo sa pagdidisiplina ni Jesus sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa John chapter 6 verses 70 to 71, then Jesus said, have I not chosen you the 12? Yet one of you is a devil. Diretso, sinasabi niya kaagad, ang hindi sumunod sa kanya, demonyo. Sino yon? Si Judas. Pwede rin tayo maging parang Judas kapag hindi tayo sumunod kay Jesus. Diretso magsalita si Jesus. He meant Judas, the son of Simon Iscariot, who though one of the 12 was later to betray him. Isipin nyo, 3 years
From 3 years, nakakarinig siya ng salita ni Jesus, nakakarinig siya ng miracle ni Jesus, and yet, hindi siya sumunod. Hindi siya nagpa-disiplina. Gusto niya nakaw pa more. Billion pa more. Ay, yan yung nangyayari sa Senado. Sana magbago naman yung ating mga senador at kung sino pa mga opisyales. Number 3, upang maisagawa, bakit tayo pinili? Upang maisagawa ang iniutos ni Jesus sa kanyang mga disciples, sa atin po, noon at ngayon, na may pamahagi ang kanyang buhay at katuruan sa sanlibutan. There are times that we really have to say or kailangan natin ikwento yung mga katuruan ni Jesus. But there are times we must be an example to them. Kailangan makita tayo na nabubuhay sa atin si Jesus. At napaka makapangyarihan po yan. Pero talagang paano tayo magiging example kung hindi naman natin kilala si Jesus? Dapat kilala natin siya. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Kanino daw binigay? Kay Jesus. Therefore, go and make disciples of all nations. Tama po yung ginagawa natin. Nagdidisiplina rin tayo ng mga kamag-anak, kapatid, kapitbahay, barkada sa pamamagitan ng for us being an example to them, or kung minsan lumalabas sa bibig natin na hindi natin mapigilan yung mga salita ni Jesus. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching, talagang turuan, tulad po ng ginagawa natin. Pasalamat po at dumating na po sa punto na nagtuturo na po ako sa inyo, teaching them to obey everything I have commanded you. And I pray that someday kayo rin magtuturo rin. And surely, I am with you always. Wow, kasama natin si Jesus lagi. To the very end of the age. So magturo tayo. Ipamahagi natin ang salita ni Jesus. Hindi para makipagdebate ha, kung hindi para ipakita sa kanila na ito gagaang ang buhay natin dito sa mga salita ni Jesus. Kaya sa panghuli, bago tayo magpaalam, ang nasimulan ni Jesus na pagbabahagi ng salita ng ating Diyos Ama ay pinaubayan niya sa kanyang pinili. Kaya tara, simulan na natin. Pinili ka eh. Kaya simulan na nating mamahagi, ituro ang salita, ang buhay, mga kwento, mga miracle na ginawa ni Jesus, at matutuwa tayo mismo. At makikita natin na sila mismo ay naging katulad natin. Huwag natin kainisan. Panalangin natin that someday makasama natin dito sa Bible study, di ba? Or tanggapin ang mga kwento natin sa buhay na naaayon sa ating Ama at kay Jesus. Kaya maraming salamat.